Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseyo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, ang buhay po natin ay laging nakaugnay sa Diyos. Kaya nga ang mithiin sa atin ng Diyos na ang buhay natin ay maging maganda, maging maginhawa, at maging masaya. Naniniwala po ba kayo na kailanman ang Diyos walang ninais na masama para sa iyo? Alam po natin iyon mga kapatid. Kaya nga tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Tayo ay iniligtas ng kanyang anak na si Jesus dahil sa pagmamahal niya para sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, ang mithiin ng Diyos para sa bawat isa sa atin, mabuti at maganda. Pero aminin din natin mga kapatid, kung ganoon ang mithiin ng Diyos sa ating pag-ugnayan o sa kanyang pakikipag-ugnayan sa atin at sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, may mga pagkakataon na nasisira ang ugnayan na ito. At ano po ang nagpapasira sa ugnayan natin sa Diyos? Una, ang ating pagkalimot sa Diyos. Pangalawa, ay ang ating pagkakasala sa Diyos. Kung ang mithiin ng Diyos ay kung anong nararapat at maganda para sa atin, minsan hindi natin napapansin ito sa mga oras na nakakalimutan natin ng Diyos sa ating buhay. Minsan hindi natin napapansin ang mga bagay na ito
sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Tandaan natin, sa mga oras na tayo ay nagkakasala, tumatalikod tayo sa Diyos. Sa mga oras na tayo ay nagkakasala, tinatanggihan natin ang Diyos sa buhay natin. Sa mga oras na tayo ay nagkakasala, nasisira ang ugnayan natin sa Diyos. Pero hindi matitinag ng kahit anong pagkakasala ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, wagas. Ang pag-ibig ng Diyos, tunay na sumasa atin. Kaya nga kung mapapansin po natin doon sa ating ibanghelyong napakinggan, tila si Jesus, tinutuligsan niya ang mga Pariseyo. Dahil sa lahat naman ng mga bagay na ginawa ng Panginoon, tinutuligsa rin naman siya ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Pero anong klaseng pagtutuligsa ang ginagawa ng mga Pariseyo at mga Eskriba? Naghahanap sila ng mali sa Panginoon. Naghahanap sila ng pwedeng maibintang sa Panginoon. Pero ano yung ginagawang pagtutuligsa ng Panginoon sa mga Pariseo at mga Eskriba? Gusto niyang maitama ang kanilang maling gawa dahil para sa Diyos, mahal niya ang bawat isa. Para sa Diyos, mahal niya ang lahat ng nilikha ng Diyos. At kung mahal niya ang bawat isang nilikha ng Diyos, dapat sila ay maglakbay sa tamang landas, sa tamang paroroonin. At ano pong binibigyang pansin nito mga kapatid? Yung pagtutuligsa ng Panginoon, ginagawa niya iyon dahil gusto niyang itama ang pagkakamali. Yung ginagawang pagtutuligsa ng Panginoon, ginagawa niya yon dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Sa madaling salita mga kapatid, minsan sa buhay natin, hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama ang mga mali nating pananaw. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama ang mali nating pag-uugali. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama yung mga pagkakasala na ating ginagawa. Bakit tayo tinatama ng Panginoon? Dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Di ba po ang mga magulang, paano ba tinatama ng mga magulang ang kanilang mga anak? Minsan po may lumapit sa akin, sabi sa akin ng isang anak, alam nyo, Father, masama po ang loob ko sa magulang ko. Sabi ko, bakit naman masama ang loob mo sa magulang mo? Kasi po, Father, lagi akong itinatama ng magulang ko. Father, alam niyo po, lagi akong sinasaway ng mga magulang ko. Lagi akong pinagbibilinan ng magulang ko. At alam niyo po kung ano ang sabi ko sa kanya? Maswerte ka pa nga. Dahil may magulang kang magtatama sa iyo kapag nagkakamali ka. Maswerte ka pa nga dahil may sumusuway sa iyo sa mga pagkakataong nakakalimot ka. Dahil oras na pinabayaan ka na lang ng magulang mo at hindi ka na itinama, para niya na rin sinabing, hindi ka niya na mahal. Kaya mga kapatid, ang pagtatama ng Panginoon sa Ebanghelyo ay maaring paalala din para sa atin na ang lahat ng hinangad ng Diyos para sa atin, mabuti at maganda. At kung mabuti at maganda ang hinangad ng Diyos para sa atin, nandiyan ang Diyos upang itama ang ating maling pag-uugali, upang itama ang ating mga pagkakasala sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hayaan mo ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama ka
sa mga pagkakataong ikay nagkakamali. Pagsabihan ka o paalalahanan ka sa mga pagkakataong ikay nakakalimot. At dalin ka sa tamang landas sa mga pagkakataong ikaw ay naliligaw. Dahil walang hinangad ng Diyos para sa ating lahat na masama. Dahil tandaan po natin mga kapatid, ang lahat ng hinangad ng Diyos, ang lahat ng hinangad ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa inyo, para sa ating lahat, mabuti at maganda. Amen.